Yung mga sasamang espiritu talagang ano yun eh. Minililigaw nun yung paniniwala ng tao eh. Nakakakita raw duwende, nakakita ng kapre, nakakita ng multo. Possible yun eh. Kasi yung masamang espiritu, nakakapag-anyo siya ng kahit anong gusto niyang anyo eh. Shape. Ganun yun. Nasa Biblia yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode mga ka-U3. At alam niyo po yan, sa atin pong channel ang ginagawa po natin, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga Bible expositions. And kung ikaw po ay baguhan, ay sana po ay magustuhan niyo pong ating content and tuloy po kayo sa atin pong channel. Sa ating episode ngayon, ang atin pong papanoorin ay the most requested of course na preacher po sa ating channel. At ang mga videos po na papanoorin natin ay parang compilation ng iba't ibang mga episodes ng Itanong Mo Kay Soriano or mga discussions ni Brother Eli Soriano patungkol nga po sa araw ng mga patay or related sa mga multo siguro or mga ghosts, something like that. Dahil ito po ay ating Halloween special kumbaga, dahil alam niyo po yan, we are shooting this video at the very last day of October at bukas nga po is November 1st and November 2nd din po. So alam po natin sa ating kulturang Pilipino na ito po yung mga panahon na inaalala po natin o ginugunita ang ating mga mahal sa buhay na yumaon na nga po. So sa akin pong background po sa panonood, sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. So kaunting paalala lang po mga ka-U3, dahil hindi po ako kaanib po ng Church of God ng MCGI, hindi rin po ako kaanib ng anumang reliyon actually na binibigyan ko po ng reaction dito. Expect na posible na ako po ay sumang-ayon, posible rin po na hindi ako sasang-ayon sa mga sinasabi po ng ating pinapanood. And I am watching this in real time. Hindi scripted, and I do my best to give reactions honestly as I am watching the video for the first time. So kung lahat po ay maliwanag na po, so let us watch this video together. Samahan niyo po ako mga ka-U3. Let's go! Pag namatay po ba ang isang taong makasalanan, tapos ipinagdasal siya ng mga mahal niya sa buhay, may pagkakataon po ba na maliligtas siya? Hindi po totoo yun. Kasi kung masama ka, ay mayaman ka, sa dami ng magdadasal, ligtas ka na. Yun po lalabas doon. Magpa-pray ka na lang. Pero hindi po, wala pong nagagawa yung panalangin pagpatay na ang tao. Pagpatay na, wala na pong nagagawa ang panalangin. 9:5 ng Ecclesiastes hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Tuloy. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na silang bahagi sa nagagawa sa ilalim ng araw. Pagpatay ng tao, lumilipat ka na sa isang lugar na hindi ka na pwedeng pakialaman nung naririto sa lupa. So, anumang gagawin natin dito will not affect anymore yung mga patay na. Nakasulat po yun sa Biblia. Kaya ang sabi ng Diyos, 9:10 ng Ecclesiastes pa rin, anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Kaya samantalang buhay tayo, dapat gagawin na natin yung gagawin natin. Kasi pag namatay na, wala nang magagawa. Kaya habang buhay tayo, dapat magsamantala na tayong gumawa ng kabutihan. Kasi pag namatay na tayo, sabi ng Ecclesiastes 9:10 sa Chinese, basa. 把你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。 Ayon, sabi ng Biblia, habang buhay ka, gagawa ka na. Kasi pag namatay ka na, wala ka nang magagawa. Ganyan po yan. Bakit yun po bang mga bad spirit na nagpapakita tulad ng mga multo? Totoo po ba yun? So tulad nga po ng sinabi ko, Anto, Halloween special. Kasi may mga tanong po patungkol nga po sa multo. Itong next question. Pero yung unang tanong po, yung tanong nga po patungkol nga sa pagpipray kapag namatay na, kung may magagawa pa ba yun. Actually, I do remember very vividly when I was around maybe 7, 6 years old. I remember thinking about this and I said, kawawa yung pinakahuling tao sa mundo. Kung this is true that when we
pray for the soul of someone, he could still be saved dahil nga merong mananalangin pa para sa kanya yung magdarasal ng kanyang kaluluwa. Ano po? Unfair yun sa last man standing kasi wala nang magpipray sa kanya. So kung masama siyang tao, wala na. Diretso na siya impyerno. So Brother Eli is saying na no, it will not make sense. Ano po? Katulad ng isang mayaman. Kukuha siya ng mga tao na mananalangin sa kanya siguro after he dies. So that would be great, right? Pero interesado po ako dun sa sinabi ni Brother Eli na when a person dies, he is brought to a place, no, na hindi na siya maapektuhan ng mga, kunwari, panalangin nga o gawain pa ng mga nabubuhay para sa kanya. I wonder, sana may discussion na mas mahaba dito, ano, na what happens to the soul after we die. At bakit po sila nagpaparamdam sa mga tao? Alam niyo po yung mga masasamang espiritu or bad spirits. Yeah. Totoo pong meron yan. Ang tawag dyan, espiritu ng mga demonyo. Basahin natin yung Apokalipsis. Ito po sinasabi sa Apokalipsis sa Kapitulo 16 at ang talata po ay 13. Ganito po ang ating mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda. Ayun. Tawag po dyan, espiritu ng mga demonyo. Na po. Iyan po'y nakapag-aanyo ng kung anumang anyo eh. Gaya nyo, anyong palakayan, Brother Willie. No? No po. Kaya iyan po ay, kung espiritu yan, nakakapag-anyo yan ng kung ano-anong anyo. Pero hindi totoong ganun yun. Kagaya ng sinasabi nila, duwende. Hindi totoong may duwende. Masasamang espiritu yan, nagpaparamdam sa tao para ang tao takutin, iligaw sa pagkakilala sa Diyos. Wala po namang trabaho ang demonyo kundi tayo ay pasamain, iligaw ang pananampalataya, matakot ka, mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Yun ang layunin lang naman po ng demonyo eh. Kaya ang masasabi ko, ang trabaho ng masasamang espiritu, gaya ng espiritu ng mga demonyo, yan po ay upang ang tao ay matakot sa maling pagkatakot. Alam mo, Brother Willie, masama kasi yung basta tayo natatakot eh, no? Opo. Bawal yun eh. Sa Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang sulat po ng Apostol Pedro dito po sa 3:14 ng unang Pedro. Tatapwat, kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ayun, maliwanag yun ha. Huwag kayo ikang matatakot sa kanilang pantakot o huwag kayong mga gulo. Meron talagang pantakot ang masasamang elemento sa... Alam mo po kapatid, hindi lang naman dito sa mundo may masasamang elemento. Pati dyan sa mga dakong kaitaasan, may masasamang espiritu dyan. Pakinggan mo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Hindi lang pala dito sa mundo mayroong masasamang espiritu, kapatid na Willie. Nga po. Pati sa dakong kaitaasan, ano? Yung mga masasamang espiritu riyan. Kaya, hindi ka takataka kapatid ano, na makakaramdam ka talaga. Kung minsan nangingilabot ka, kung minsan ikaw ay yung bang parang tumatayo ka ang balahibo ko, sabing gano'n, lumalaki ulo ko. Meron talagang masasamang espiritu. Ang layo niyan, takutin tayo, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos, para iligaw tayo ng mga masasamang espiritu na yan. Mandaraya yung masasamang espiritu. Pero, alam mo, may isa tayong mapanghahawakan para wag tayong galawin yan eh, kapatid na Willie. Ano po yung Brother Eli? Yung sinasabi sa unang Juan, pakinggan nyo sa... It's interesting na Brother Eli here is mentioning something that could fight or ward off, kumbaga, yung mga bad elements, borrowing his term, bad elements. Kasi yung sinabi niya na yung kumbaga pang-adya, ang una po sa mind ko,
is anting-anting. So siguro parte po ng pagliligaw, parte po ng pag-cause ng gulo at pananakot syempre is for us to hang on to something that would protect us. Katulad po siguro ng anting-anting. Kasi yun eh, pag may anting-anting ka, matatakot yung mga masamang elemento, meron kang isang special power, superpower, mga ka-youth. So tingnan natin ang continuation ng sabihin ni Brother Eli rito. 5 at 18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayon, maliwanag yun na pagka ikaw ay anak ng Diyos at nag-iingat ka, hindi ka gumagawa ng mga mali sa paningin ng Diyos. Hindi mo sinasadya yung masasamang kasalanan ginagawa ng masasamang tao. Sabi ng Biblia, hindi ka gagalawin ng masama. The wicked ones toucheth him not. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself. And that the wicked one toucheth him not. Hindi gagalawin ng masama. Alam mo kapatid, meron akong ikukwento sa iyo, no? Merong isang tao na galit sa akin dahil yung kanyang paniniwala ay tinatamaan ko sa pangangaral ko nung salitang nasa Biblia, tinatamaan yung kanyang maling paniniwala. Nagalit sa akin yun, kapatid na Josel. Ano po nangyari? Ang ginawa niya nung nasa TV, kinukulam niya ako. Opo. Tinatawagan niya raw yung mga espiritong kakilala niya para tulungan siyang kulamin ako. Matagal-tagal din, hindi niya ako nakulam, no? Bandang huli, pumunta na siya rito sa Pampanga. Umupo nga siya doon sa may harap para makulam niya ako, kapatid na Josel. Opo. O de kanya, nag-oorasyon siya, tinitignan niya ako. Ngayon, kaya lang daw, pag nagkakatama yung mata namin, napapaigtag siya. Yun. Ngayon, hanggang tumagal, hanggang 6 na taon, wow, hindi niya ako makulam-kulam. Sumuko siya, Brother Joe. Nagtapat siya sa gitna ng kapatiran, kaya siya aanid dahil hindi tumalab yung kulam niya sa akin. Ako naman kasi sumasampalataya dyan sa sinabi niya, San Juan, na ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun. Alam mo, miski na ikaw ay ipanalangin pa ng mga taong masasama o tumawag pa sila ng masasamang espiritu, pagka ikaw ay ang tiwala mo'y nasa Panginoon, hindi ka naman pababayaan ng Diyos di ba? Hindi ka pwedeng magalaw ng masama. Yung ginawa ni Kibuloy sa akin, na wari isinumpa ako ni Kibuloy, di ba? Opo. Sinabi niya na 6 na buwan na lang daw, mamamatay na ako. Tinakot niya pa yung mga miyembro natin na pag hindi aalis dito sa dating daan, pati sila rin madadamay sa akin. Yung mangyayari sa akin, mangyayari rin sa kanila. Opo. O yun, napatunayan lang na yung Diyos na ating kinikilala ay makapangyarihan sa lahat kesa sa Diyos ni Kibuloy. Tama po. Kasi kung yung Diyos niya ang totoong Diyos na makapangyarihan, magkakatotoo yung kanyang sinabi. Pero ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng Israel, yun ang aking ipinangangaral na Diyos na lumikha ng langit at lupa, siyang Ama at nagsugo sa ating Panginoong Kristo. Yun ang tunay na Diyos. Pag yun ang kakampi mo sa buhay, kahit sino pa, hindi ka pwedeng galawin ng masama. The wicked one toucheth him not, ang sabi ng kasulatan. Kaya, huwag kang matatakot. Ang gusto ng masasamang espiritu ay takutin tayo, mga kapatid. Iligaw tayo, makaramdam tayo ng something strange, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong matatakot sa kanilang pangtakot. Ang dapat nating katakutan, ang Diyos. At pag sa Diyos tayo natakot, hindi ka pwedeng galawin ni Satanas. Yan. Meron ba tayong footage noon?
Yung footage nung sinabi ni Kiboy, Brother Josel. Opo, meron po tayo niyan. To the members of this guy who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating Daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sort of punishment for a man who is hard-headed because of the sin of pride. Nakita niyo naman ang pinagsasabi niyan. Di sana tayong lahat, kapatid na Willie, lalo na si Brother Eli, nalipol na lahat! Kasi 6 months daw pati mga kapatid na naniniwala daw. I'm giving you 6 months, umalis kayo dyan. Ang lakas ng loob niya, Brother Joseph. Kasi ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magtakda ng kamatayan. Ako'y nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking mga kamay. Sana ibinigay niya sa Diyos ang kapangyarihan, di ba? No? Opo. Pero siya, magtatakda siya. Sabi kasi ni Kristo sa Gawa 1:7, pakinggan niyo. Ito po ang sabi po sa 1:7 po ng Gawa. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sino namamahala sa panahon, kapatid na Willie? Ang Diyos Ama po. Sarili niyang kapamahalaan yun, di ba? Opo. Siya lang ang nakakaalam nun. Pati yung panahon ng kamatayan. Opo. Pakinggan niyo sa Ecclesiastes 3, ganito ating mababasa. Ito po sinasabi po sa 3:1 ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mababasa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tuloy. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Meron palang panahon ng kapanganakan, Brother Willie. Nga po. Hindi naman po pwedeng kahit anong araw maipanganak May panahon talaga ng kapanganakan niya kasi pag 9 na buwan, dapat panganak ka. Nga po. Pero pagkatapos ng panahon ng kapanganakang dadaanan ng tao, meron darating naman panahon ng kamatayan. Nga po. At yung panahon na yan, pati yung bahagi ng panahon, itinakdaya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya walang pakialam si Kibuloy doon para bigyan mo ko ng taning na 6 na buwan. Nagkukunwaring siya, kausap niya Diyos, nakatanggapi ka ako ng revelation sa Diyos. Kaya kayong mga miyembro ng Soriano, iwan nyo na yan. Binibigyan ko kayo ng 6 na buwan. Masamang ano yan. Masamang klase ng pangangaral yan. You are cursing your fellow men. Imbis na ipanalangin mo yung tao maligtas, ang papanalangin mo mamatay. At tatakutin mo pati miyembro mamamatay din.
Si Pablo, nung makita niya yung mga tao na naglilingkod mali, ang panalangin niya, gusto niya maligtas Apo. Basahin natin yung 10:2-3 ng Roma. Ito po, sabi po sa Roma, sa Kapitulo 10, at ang talata po 2, patuloy, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ay, hindi sakop ng katwiran niyan, ano? Opo. Anong dalangin ni Pablo? Sa 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Mo yung mga hindi sakop ng katwiran, nananalangin si Pablo, sana maligtas ang mga ito, masakop, ano? Nga po. Hindi kagaya ni Kibuloy, sinusumpa, no? Nga po. Gusto mamatay. Para naman si Manalo, tinataboy naman sa impyerno. Pakinggan niyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Nakita nyo? Kay Manalo, sinintensyahan naman sa apoy. Matindi itong mga ministrong ito. Pero sila raw sa Diyos, Brother Joseph. Si Pablo, iba. Ang panalangin ko ika sa Diyos at patungkol sa kanila, ang nais ng aking puso, sila naway mga ligtas. Magkaiba talaga yung ministro ng Diyos kaysa sa ministro ng demonyo. Dito sinasabi ni Brother Eli na imbis na sumpain is dapat na ipanalangin yung mga tao para sila ngay mga ligtas. Although I did remember there was a time actually Brother Eli also kind of cursed the believers of Iglesia ni Cristo. So I'm guessing it must be, his emotions are very, very high. But he did say na hindi lang ang pamilya Manalo or ang leaders ng Iglesia ni Cristo, kundi ang mga nananampalataya sa Iglesia ni Cristo ay sumpain, no? Yun ang nasabi po ni Brother Eli, and we can include a short clipping here. Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranio Manalo at sa kanyang lahi. Sumpain kayo! Bakit? Malupit ang lahi ni Manalo! Malupit! Walang pagmamahal sa kapwa. Pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahato. Pero yun nga po, it seems to me that this is something that is a tendency for some preachers, lalo-lalo na kapag they are overcome with emotion, lalo-lalo na po na meron sila mga kaaway. One of the ways of expressing this is cursing the others. Interestingly, as featured in the video nga sa Iglesia ni Cristo naman po, sabi ni Mr. Manalo, sentensyado na sa apoy, no? Ang nasa labas ng iglesia. Opo, Brother Eli. Ngayon, yan ang masasabi natin doon sa tanong na hindi ka naman pwedeng pangibabawan ng masasamang espiritu. Pati na yung masamang espiritu ang dala-dala ni Kibuloy at ni Manalo. Hindi ka pwedeng yun ang masunod. Ang masusunod pa rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang totoo, kung gusto ng Diyos ngayon din, mamatay ako, mamamatay naman ako, hindi ba? Kahit naman sino, hindi naman tayo makakatanggi. Pero para ipanalangin pa natin yung kapwa natin tao mamatay, hindi bayaan mo nang masunod yung kalooban ng Diyos. Pero para ikaw, magkunwari ka pang nakausap mo ang Diyos at may revelation. Tapos hindi naman pala totoo. Tama po yung Brother. Sabagay, marami talaga, Brother Willing, gustong mamatay ako'y mapahama kasi tinatamaan sila sa aral na binabasa ko sa Biblia. Huwag kayong mag-alala, mamamatay din ako. Di ba, Brother Joseph? Pag gusto ng Diyos, kahit mamaya lang, pwede na akong mamatay, di ba? Kahit bukas, pwede na rin. Kaya lang, kung hindi pa gusto ng Diyos, kahit manalangin kayong lahat, kahit kulamin nyo kung lahat kayo, hindi pwede. Ang Diyos kasi yung kinikilala ko na siyang aking ipinangangaral, yung nasa Biblia, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Tinan mo itong Diyos ng PBMA, hindi tumalab. Pakinggan nyo.
Sinarili ko na lang kasi yung ginawa ko kay Brad Ely. 17 years po kayo kasi po kay Cleo sa PBME. Galing ako pagka-ordinary member hanggang naging ako ngayong minsan sinusundo na mga kasama ko sa tawag namin kasi doon sa mga misyonaryo. Okay, before that, PBMA is Philippine Benevolent Missionaries Association? Missioner. Ako naman sa panggagamot. Minsan, nung nakinig ako sa RJTV 29 pa kay Brad Ely, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Siyempre, pagkakaalam ko, yung Robin Icleo Sr., yung ama, nagpakita kasi ng tatlong maging Amerikano siya, tumataas, pag ginagamit niya yung lumang espiritu na General Lolo Adriano de la Concepcion, maging matanda din siya. Nakita ko yun. Tapos pag ginamit niya yung King of Air na si Dr. Hughes Tobar, naging Amerikano din siya. Pag ginamit naman niya yung King of Sea, hari ng mga dagat na si Captain Capuljuri, siyempre, ewan ko lang, parang kabalagan nakita ko sa Biblia, nagpakita ng mga wonders, no? So, 17 years po ako doon. Nung marinig ko si Brother Ely sa ikot sa television, binalik ko, sabi ko, anong pinagsasalita ng taong ito? Natablan ako doon sa sinasabi niya. Kaya mga ganito. Hindi, pagkagabi, siyempre may dasal kami sa kay Cleo. May 9 mystery hanggang 36 mysteries. Kung may mga pa kami, may mga, yung dasal po namin mga kapit, Aramaiko. That is the native tongue of Jesus Christ daw, sabi ni Master Robin Icleo noon, yung senior. So, nakadikit kasi ako doon sa niya, yung pinaka-right hand, si Attorney Nazareno ang pangalan. So, yung singsing namin dalawa, pag ang singsing mo puti at saka asol, misyonaryo ka na kahit anong klaseng sakit gagamutin. Hindi ko naman itinaas yung sarili ko, kapatid. May mga pilir nga na bangko hanggang sa UCPB diyan sa may Tondo, inayawan na ng doktor dahil sa kabalagahan ng demonyo gumaling. Gumaling, inayawan na ng ospital. So ginamot ko kasi kasama ko sa isang opisina sa recruitment agency sa Maynila, sa MS Catan Placement. Kasi ako po yung recruitment manager dati doon. Ngayon, nang gumaling, at lahat ng pasyente ko doon sa Baclaran, dati ako nangipin Walang kamay lang at saka bulat. Nagbubunot kayo ng ngipin? Nagbubunot po ako ng ngipin. Hanggang dinala ko sa Saudi yun. Tapos, yung kasama kong misyonaryo na kubrador din ni Boy Mac na sa Pasay ng Huiting, hinabol kami ng pulis. Nakatago lang kami ng isang ganitong kalaking puno. Hindi ko makita. Na po kami, hindi na kami nakita ng pulis. So may tagulilong daw. So lahat ng nung kasaysayan ko sa kay Brad Ely, bakit ako naanib, pumunta pa ako dito, sumama ako doon sa anak ko, na unang na-member dito, diyan ako sa may Bitsem na yan Tiningnan ko yung mata ni Brother Ely. At doon ko nakita, iba yung espiritong dumadaloy sa mata niya. Kaya, sabi ko, kaya pala, 6 years ako nakinig kay Brother Ely, 6 years po. Hindi pa ako na-convince kasi lahat ng, tinawag ko na nga yung pinakamabigat na namin, yung 4 corners angel yun 4 corners of the world, 3 angels bawat corners, north, south, east, west. Tinawag ko na yun. Hanggang ngayon si Brother Ely, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Hindi, malaking kasalanan ko kay Brad Ely po. Kaya sabi ko kaya ako nagpumilit na maging magawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan. Kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasyente na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Kaya sa mga ganitong paraan man lang, makabawi ako sa Panginoong Ama, sa Panginoong Diyos. Siguro,
Yung mga kasamahan ko dyan sa PBMA, dyan sa San Mateo Rizal, malaki rin na ebono ko dyan sa tinatayong chapter natin na simbahan, mga dolar ko pa nung nasa Saudi ako. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi kayo maniwala kay Cleo? Pareho din ang sa atin, walang bisyo. Pero siya, pag nagkaganito, nag-congregation, ano siya, pwedeng manigarilyo, siya nagiinom. Tinanong ko sa isip ko, bakit dapat modelo ka eh? Sabi niya, anak nga ako. Siya rin, parang si Kibuloy ngayon. Siya na raw yung bumaba na si Kristo buhay. Kaya nagpapagamot, Nanggagamot. No, nanggagamot. So, yung si Atty. Pasing Rosal kasi, si kapatid na Pasing, nang ako nag-reflect sa kanya, actually sinasarili ko kasi nahiya ako sa sarili ko, sa ginagawa ko, na kahit anong ko, hindi talaga matablan si Brad Ely for 6 years. Kinakandilaan ko pa yun. Ano po ibig sabihin kinakandilaan? Una, gusto ko lang po talakayin as also na mention ko na po yan sa mga past video reactions natin, yung mga fake healing. Most of these actually are just psychic scams, mga ka-U3. Para sa mga tao na nagsasabi na gumaling sila, marami po kasing factors eh. Actually, kahit na minsan wala ka nga pong gagawin dahil ang katawan mong lumalaban sa mga sakit, nangyayari po yun. Meron din pong iba na hindi nga nagtitake ng gamot, meron po tayong kinatawag na placebo effect, di ba po? Or in that case, pag-lay over sa'yo ng hand, pag-lay hands, kumbaga, gumaling ka. So, ina-attribute mo yon dahil sa tayo ay gumaling, siya nga talaga ang sugo ng Diyos. Something like that, mga ka-youths. So, ang dami pong mga psychic scams po na nangyayari. At syempre, ang sasabihin ng iba dyan, kapag hindi ka gumaling, ay kulang po ang iyong pananampalataya or kulang ang iyong binigay na donation. Ayan. At kung gumaling ka naman, syempre, attribute mo yon sa messenger na yan. So, tingnan natin, mga ka-youths, ang success rate ng mga taong nagsasabi na they could heal someone sa porsyento ng kanyang nilay hands. Ilan yung gumaling, ilan yung hindi namatay, ilan yung bumuti, at yung pag-counter check niyan at pag-verify niyan, dapat medically proven. Tingnan natin yung medical records. Last pa, di ilagay mo siya sa ospital kung ganun naman din po pala na napaka-effective ng kanyang kapangyarihan. Di pumunta siya ng ospital, pumunta siya ng mga lugar na kung saan maraming mga may sakit. At tingnan natin yung success rate na naman. Statistics tayo, mga ka-U3. Hindi po nila gagawin yan. Ang kanilang gagawin, pipiliin yung mga tao na sasabihin na gumaling at yun ang magbibigay ng testimony, mga ka-U3. At sasabihin meron silang mga healing powers, kumbaga, nang galing sa Diyos. Akala mo po, holy person. Ayan, tamaan na po ang dapat tamaan, ha? Dahil alam ko po ang ginagawa po ninyo. Naiinis po ako sa inyo kasi niloloko niyo po yung mga tao. Ayan, galit na ako. Sabi nyo, pinagtitirig nyo ng kandila. Pinagtitirig ako kandila. Tinatawag ko na nga. Kasi akala ko nung una, yung yun ang sa amin ng kasi hindi pa ako naniniwalaan. Ito talaga yung So, nagtawag ako Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, kasi yun ang turo ni Robin. Yung mga sagradong hero, yung sagrado ng mga espiritu noon. Di na mo mabilang, brother, kaya nang nabautismohan ako dyan, parang papel ako umahon. At nang tumingin ako sa langit, sa akin na lang po kung ano yung nakita ko. Kaya, portahan natin si Brother Eli talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa sanglibutan, mga kapatid. Wala nang iba. Okay. Yan ang makasaysayang buhay ni kapatid na Henry. Yung lahat ng kanyang attempt na kulamin si kapatid na Eli, Brad Willie, desperado eh. Natawag na lahat eh. Kasi huwag nyo lang kakalimutan, mga kababayan, yung unang Juan 5 at 18. Ang may tiwala sa Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Kahit ano pang masamang espiritu, hindi maaaring galawin yung isang nagtitiwalang anak ng Diyos. Yan. Yung pong mga nagka-claim na nakakakita daw po sila ng mga multo, totoo po ba yun? Meron talagang mga nakikita ang tao na sa Panginoon rin. Masasamang espiritu yon. Yung mga sasamang espiritu talagang yun eh. Minililigaw nun yung paniniwala ng tao eh. Nakakakita raw duwende, nakakita ng kapre, nakakita ng multo. Possible yun eh. Kasi yung masamang espiritu, nakakapag-anyo siya ng kahit anong gusto niyang anyo eh. Shape. Ganun yun. Nasa Biblia yun. Si Satanas nga eh, nag-aanyo pa siyang anghel ng kaliwanagan eh. Parang sa Diyos pa siya eh. Basahin natin yung 11:14 ng 2 Korinto. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi katakataka yun eh. Sa Chinese, ang sabi? 这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。
Ayun, si Satanas nagpapakunwari, anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na meron talagang mga nagpapakitang masasamang espiritu sa iba-ibang anyo. Maraming salamat po. Sige, thank you all. Welcome. Brother Eli, totoo po bang nakaliligtas ng kaluluwa ang tubig na winiwisik ng pari tuwing Todos Los Santos? Wala sa Biblia yon. Lang po ito. Wala sa Biblia yon, kapatid. Alam mo, kasi ganito yan, ano? Nung araw nasa Guagua ako sa Pampanga yon, pagka Todos Los Santos, may mga pare nagbibindisyon ng tubig sa mga sa mga simenteryo ng Katoliko. Nung minsan merong nagpapabindisyon, pumasok yung pare, nung bibindisyon na yung nicho, kinalabit siya nung padre, hindi po yan, ito pong katabi. So nagkamali yung pare. Hindi niya itinuloy yung kanyang pagbibindisyon. Sabi ko sa sarili ko, kung nakakapagligtas yun, yung pagbibindisyon, kung ako yon, tutuloy ko na. Kahit na nagkamali ako, biro mo maliligtas siya dahil sa pagkakamali ko, di ba? Biro mo nagkamali ako, maliligtas yun. Di saka ako na lang itutuloy yung sa kabilang nicho dahil nakakapagligtas. At kung nakakapagligtas talaga yan, ang gagawin ko kung ako ang pare, kukuha ako ng truck ng bumbero, yung lahat ng mga nicho, papaulanan ko ng bendisyon sa pangalan ng gano'n, NL, no, minina. Diba gano'n, Bumbero na ang kunin mo. Paliguan mo lahat ng nicho para maligtas na lahat yun. Diba gano'n? It's an act of mercy to them. O yun. Pero hindi totoo yun, kapatid. Wala nga sa Biblia yun eh. Yung mga alagad, saka yung mga unang Kristiyano, wala namang ginawang ganun eh. Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit pandasal ang gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Sabi ng pasyon yun eh. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Yun, pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9:10 yun. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yon. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng 40 araw, 40 gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod, kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wisyo final, paano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo, hahatulan ka. Pag namatay ka na, tapos na yung paggawa mo. So yung nakasulat dun sa aklat ng buhay, kung ano-ano yung pinaggagawa mo habang buhay ka, yun ang pagkukuhanan ng hatol. Kahit manalangin ka ng manalangin ng iba, magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na. Wala namang corruption doon. Wala naman doong lagayan. Hindi ka pwedeng maglagay para, isingit mo naman ito dyan, Walang ganon. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo, samantalang nabubuhay ka, hindi mapapalitan na yon.
Yung ngayon ang pagbabatayan ng hatol. O ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal? Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi mare-record yun. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yung lahat ng kabutihang ginawa mo, yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka. Pero kung ang nakasulat doon, araw ng Lunes ng babae ka, araw ng Miyerkules naglasing ka, araw ng Huwebes binugbog mo yung asawa mo, tapos nagdrag ka nung Biyernes, tapos Linggo pumunta ka sa simbahan, saka ka nagkurus-kurus, mas marami yung pinagagawa mong kawalangyaan, hindi na mababago ng misa yon. Hindi na mababago yun ang dasal ng mga tao kahit ilampung taong ka pang ipagdasal. Kasi sabi nga ng Biblia, nakarecord na yun sa aklat ng buhay. At ang sabi ng pasyon, walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Kaya kailangan magsimpa na tayo. Buhay pa tayo, magsimpa na. Samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa. Yun. Mandaluyong City, kapatid na Jobet, Ola. Okay, before we continue there, no, sa next na naman na video, I'm guessing still about Todos Los Santos, ano po. But anyway, gusto ko lang pong i-mention, dun po sa ideya nga na wala ng ibang makakapag-pray pa sa'yo para maligtas yung kaluluwa mo. Kung iisipin mo po kasi parang it doesn't make sense at least for my perspective mga ka-U3. Dahil kung ganon, yun nga, nasabi natin kanina, ibig sabihin, pwede kang maligtas ng iba through their action of praying for you. I think yung main point dito is we are responsible for our own salvation mga ka-Youth, na kumbaga, buntot mo, hila mo, sarili mo yan na buhay. At sinabi nga po dito kanina ni Brother Eli, na yung mga kindness, yung kabutihan na ginagawa natin, it is recorded in the book, in the book of life, kumbaga. And the way I see it, parang nakikita ko yung parang quantity, yung basis ng judgment mo, parang nasa scale, wini-weigh, tinitimbang. Kasi nga, nire-record di ba? So going back, it's your own self-responsibility mga ka-Youth. Mandaluyong, come in please. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Narito po ang susunod na magtatanong, si kapatid na Rebecca Leyva, dating Katoliko. Sige po. Okay, good evening po, Brother Eli. Actually, more than 20 years na po kung hindi aktibo sa Catholic. Hindi na po importante yung mga susunod na relihiyon. May kapatid po akong madre. One time po, tinanong niya ako, paano kung namatay ka, saan ka ililibing? Natural, sa Catholic cemetery ka pa rin ililibing. So, hindi ko po malaman. Nasagot ko po siya na bakit ang Catholic cemetery ba lahat talagang Catholic lang ang ililibing doon? Sabi ko, inangkin nyo na buong kalupaan ng mundo, sabi kong gano'n. So, ano pong dapat kong isagot na nagmumula sa Bible? Doon sa kapatid ko. Yun lang po. Alam mo kapatid, sabi mo sa kanya, yung paglilibing, hindi ko problema yon. Sabihin mo, problema mo na yun kung saan mo ako ililibing. Basahin natin ng Lucas. Pakinggan mo ha. 9:59. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Walang sagot ni Kristo. Datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapot yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ang may problema, yung may patay. Pag namatay ka mo ko, saan ako ililibing? Ba't mo ako tinatanong? Ikaw ang may problema nung kung mauuna ako sa'yo. Ikaw ang may problema, ba't ako tatanungin mo? Napaka-impertinente naman yung tanong na yun. At saka, isa pa. Ang daing mga memorial park dyan, kahit sino tinatanggap kahit nga aso tinatanggap sa memorial park, ikaw pa, tao ka. Hindi na problema yun, kapatid. Ang may problemang maglibing, yung buhay. Sabi mo, pag namatay ka, saan ka lilibing? Sabi nung kapatid mong madre, problema mo na yon dahil kung mauuna ako sa'yo, panalangin mo lang pag ikaw ang mauna sa akin. Dahil kahit madre ka, ililibing kita hindi sa Catholic cemetery. Di ba? Ganon. Kung halimbawa, mauuna ako sa'yo, ikaw ang may problema nun kung saan mo ako ililibing. Pero alam mo, hindi problema ng patay o ng mamamatay yung paglilibingan sa kanya. Problema yun ng buhay. Tinan mo si Kristo.
Nag-isip ba siya, sa kaya ako lilibing? Wala nun. Kaya nga yung pinaglibigan sa kanya, hindi kanya yun eh. Bakit? Kasi libingan yun ni Jose ng Arimatea. Doon siya nakatakdang ilibing. Kung nauna ang kanyang Panginoon, pinagamit niya yung kanyang libingan. Kay Jesus, ano? Ngayon, ang hindi lang ipinangangaral ng iba, nung mamatay si Jose ng Arimatea, saan siya nilibing? Yun ang hindi pinangangaral ng iba. Pero nasa Biblia yun. Yun ang dapat ninyong maintindihan, mga kapatid. Pero ang ginamit na libingan kay Kristo, hindi para sa Kanya. Libingan nyo ni Jose ng Arimateo na nagmaganda loob na dun siya ilibing. Yan, sariling libingan. Basahin natin ang kasaysayan. 17:57. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino. At inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato. At iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Ayun! Inilibing niya sa kanyang sariling bagong libingan. Noong mga panahon pala na yon, si Jose naghahanda na rin sa kanyang kamatayan. Si Jose ng Arimatea kasi, siguro matanda na rin si Jose. Kasi ano yan isa siya na naging alagad ni Jesus, si Jose ng Arimatea. Ang sabi ni Mateo, itong taong ito naging alagad din naman ni Jesus, sabi niya. Kaya doon niya sa sarili niyang libingan, hindi libing si Kristo. Kaya hindi naging problema ni Kristo yung libingan sa kanya Kaya yung tanong nung kapatid mong madre, kawalang malay na lang sa Biblia yon kapatid. Siguro anyayahan mo yung kapatid mong madre na makinig sa doktrina para maintindihan niya. Pero hindi yun ang punto ng pagiging Kristiyano. Na ang iisipin mo, yung paglilibingan sa'yo. Ang iisipin mo, yung final destination mo. Ano yon? Are you going into eternity, in eternal life, or in eternal punishment? Ang nakakatakot yung sinasabi sa 14:9-11 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ipahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayun, yan ang kawa-awa. Yung ang dapat mong pag-isipan kung saan ka mapupunta. Doon ka ba sa buhay na walang hanggan o doon sa parusang walang hanggan? Yun ang dapat pag-usapan. At sino yung mapupunta sa parusang walang hanggan? Yun ay kang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga nagluluhod-luhod sa mga idolo, sa mga rebulto. Mapupunta yon sa apoy na walang hanggan. Nakakaawa yung kapatid mong madre. Pagka madre ka kasi habang buhay ka naluluhod dun sa mga Diyos-Diyusan na yun na ginawa ng kamay ng tao. Yun ang sabihin mo dun sa kapatid mong madre. 17:29 ng gawa. Yamang tayo nga'y laki ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Tamo, hindi natin marapat man lang isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayun ang ginagawa ng kapatid mong madre araw-gabi. Lumuhod sa mga ginawa ng kamay ng mga tao Awa-awa siya. Kaya yun ang dapat nyo sanang pag-usapan. Pero yung pagkamatay ko kamo,
Huwag na muna natin pag-usapan yun dahil mas mahalaga yung destinasyon mo. Yung kamatayan kasi istasyon lang yun eh. Hindi yun ang final destination eh. Istasyon lang yun, pahinga lang yun, sandali. Pagkatapos nun ang paghuhukom para ma-determine kung saan ka ba talaga pupunta. Pupunta ka ba sa langit? Pupunta ka ba sa parusahan? Yun ang dapat pag-usapan. At sana kapatid, naintindihan mo ibig kong sabihin. Okay, naintindihan ko po, Brother Eli. Ako po talagang naniniwala sa inyo dahil nagmumula sa Bible ang mga kasagutan. Pagka namatay po ang tao, yung kaluluwa niya na humihiwalay nga sa kanyang katawan, napupunta po, kung ikaw po ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta doon sa dambana ng Diyos sa langit. Basahin po natin ang Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Maliwanag yung salita, nakita ni Juan, nang buksan niya ang ikalimang tatak, sabi ni Juan, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung mga kaluluwa ng mga pinatay na mga taong matutuwid dahil sa salita ng Diyos, nandun sa ilalim ng dambana ng altar sa langit at nagpapahinga pa sila doon. Pero yung mga tao pong masasama, pagka po sila namatay, ang kanilang kaluluwa, pati yung espiritu nila, nakakulong sa isang bilangguan. Basahin natin ang 3:18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Meron palang mga taong suwail noong mga araw ni Noe. Nung sila'y mamatay sa baha, yung kanilang espiritu ikinulong ng Diyos sa isang kulungan. Iyon po ang sabi sa Biblia. Kaya sa tanong mo kapatid na pagka yung kaluluwa umiwalay sa katawan, saan napupunta? Dalawa po ang kinapupuntahan. Kung mabuting tao napupunta sa dambana ng Diyos sa langit, nagpapahinga sila ron. Yung masasamang tao naman, kinukulong naman sa isang kulungan. Yun ang kulungan na yun ang pinuntahan ni Kristo nung siya'y namatay sa laman, pumunta siya ron, nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At ano po inyong masasabi, ito po ay ating quote-unquote Halloween episode. Dahil nga po ang ating pong pinag-uusapan ay mga kaluluwa, espiritu, kamatayan, araw ng mga patay. So meron pa po tayong iba pang mga nasa waitlist natin patungkol din nga po sa araw ng mga patay. So kung nagustuhan niyo po itong ating pong compilation, nag-like kayo sa video na ito, sige po, we may consider having a part 2 po sa compilation nga patungkol pa rin sa araw ng mga patay, sa mga kaluluwa, something like that. Although, doon lang po sa may last part, may mga napansin lang po ako doon. I really like the phrase that was used there, nagbata. Bata means to endure or suffer. That's my understanding. Although, sinabi ni Brother Eli na nangaral po si Jesus Christ doon po sa lugar nga po ng mga namatay na masama. What does that mean though? Like nangaral, ibig sabihin po ba na salvation could still be given to them? What's the point of him going there when he died in flesh, no? Namatay siya sa laman at nangaral doon nga po sa mga masasamang tao
tao po na nakakulong. So sana po ay ma-explain pa po ninyo sa mga members po ng Church of God what does that mean. Although, another thing, of course, na nasabi din ni Brother Eli, na kapag ang tao naman, pagkatapos na siya ay mamatay, yung kanyang kaluluwa po ay mapupunta sa dambana ng Diyos. So ano yan, parang bang shrine or altar, no? So may mga episode na rin po tayo mga ka-youth patungkol nga po sa mangyayari kapag tayo po ay namatay, ano mangyayari sa ating kaluluwa. Meron na po tayong past na video reaction yan. Sana po ay mapanood nyo rin po yun, dahil napakaganda rin po ng discussions doon. So kaunting recap, syempre po hindi ko po masasabi lahat ng ating po mga observations dito po sa ating notes dahil syempre I was watching it in real time, kaya saan na nga po ay sinamahan nyo po ako from start to finish. Pero going back, bakit mayroong mga masamang espiritu, mga multo, ayan, mga ghost. Ang sinasabi ni Brother Eli, this is for us to lose trust in God. Ang goal niyan is syempre takutin tayo, magkaroon ng kaguluhan, iligaw tayo. Yan po yung mga purpose ng mga bad elements po. So hindi yan reincarnation ng espiritu ng inyong mga ninuno. Kami nakita tayo paru-paro. Ayan, ay si Lolo binisita ako. So hindi daw po ganun sinasabi po ni Brother Eli. Once we die and we are responsible for our own salvation. Hindi po yan kaya na ipanalangin ng iba para maligtas ka. Actually, hindi ko rin nga po gaano maintindihan yung konsepto nga po ng purgatorio mga ka-U3. Sana po sa mga Katoliko po at alam ko po, may mga CFD po tayo na mga ka-member po dito po sa U3 community natin. Maybe you can send us a message po dyan sa comment section. Gusto ko pong malaman yung logic nga po ng purgatorio dahil hindi po ako laking Katoliko kaya I'm not very familiar. At ilan pa sa mga sinasabi ni Brother Eli, kumbaga pag-aadya sa mga masamang espiritu, sa mga bad elements nga po, yung ating parang version ng anting-anting is really tiwala sa Diyos. So mga ka-U3, what can you say about this episode? If you like these kinds of content, spiritual, quote-unquote, religious discussions, you know what to do. Baguhan ka, click subscribe mga ka-U3. You can also watch this video here. You can watch this playlist over here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.